Hello, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. Kung saan man kayo nandoon, no? Sampanig ng mundo man kayo nandoon. Yan. And welcome again sa ating Ray Santos Music Studio FB Live. Yan. Nako, maganda tong pag-uusapan natin ngayong gabi kasi ito lagi talagang question, no? Question ito ng mga magulang, ng mga students, no? So, bakit daw 'no, bakit daw ang mahal daw ng mga music lessons 'no? So 'yan ang pag-uusapan natin ngayon and, napakagandang topic nito 'no, especially, kung kayo ay, bago pa lang 'no, bago pa lang kayong, mag-e-enroll sa isang music studio or isang music school or maybe you are currently, enrolled 'no, sa mga music lessons. So, ipapaliwanag ko lang 'no, kung bakit, mahal nga yung ating, mga music lessons 'no. So, voice lesson, piano lesson, music theory, medyo may kamahalan siya 'no, 'yan. Okay, so sige simulan na natin 'no. So, bago 'yan 'no, gusto ko lang, bigyan ng diin 'no, bigyan ng diin na ito pong pagiging musician or pagiging music teacher 'no, ay isa pong profession 'no, isang propesyon. So, ibig sabihin po, para po kaming mga mga doktor, 'yan. Para kaming mga engineer, mga architect, 'yan. So, ah, ito po yung parang trabaho namin 'no, 'yan. Kaya po kami nabubuhay, kaya kami nakakakain dahil nagtuturo po kami ng music or dahil nagpe-perform kami 'no, as a musician. So, so ito po yung aming ikinabubuhay. So maliwanag po 'yan 'no. Kaya kasi kaya ko po pinaliwanag 'no, yung iba po kasi minsan sasabihin lang nila, music lang 'yan 'no, music lang 'yan." So, ang tendency parang mababa kaagad yung tingin tapos mababa kaagad yung bayad 'no. So, gusto ko lang pong ipaliwanag na, yeah, this is our, profession 'no. Kumbaga parang doktor, parang, architect, engineer, something like that 'no. 'Yan, okey. So 'yan po yung aming, trabaho bilang isang music teacher, bilang isang musician 'no. So, ang unang dahilan po 'no, bakit mahal ang ating mga music lessons 'no, ay dahil po meron po tayong or maaari na yung iyong teacher ay isang expert teacher, 'yan. So 'pag sinabi ko pong expert teacher 'no, siguro po, itong teacher na 'to, mahaba na yung karanasan niya sa pagtuturo, 'yan. So, mahaba na yung karanasan niya sa pagtuturo, marami na siyang naturuan, and at the same time siguro po, yung mga product niya, yung mga produkto niyang students is, talagang magagaling, 'no? Talagang mga natuto at, gumaling doon sa skill, 'no? So, 'yan po, 'no? Expert siguro yung kanyang teacher. O kaya naman, itong teacher mo or yung ating teacher ay may degree, 'no? Graduate sa Conservatory of Music. So, mas mahal talaga 'yon kung graduate ka sa Conservatory of Music or ikaw ay may masters, 'yan. Or mas mahal kung ikaw ay may doctorate or kung yung teacher mo is, may doctorate degree, 'yan. So, 'yan yung mga dahilan, bakit, mahal yung music, lesson 'no, dahil sa teacher, dahil dun sa expert 'no, expert yung teacher mo. Or ito pa 'no, meron pa akong isang naalala, kung yung teacher mo ay isang popular 'no, sikat na performer or sikat na teacher 'no. So, ang tendency rin nito is, yeah, medyo mahal din yung music lesson na kanyang ibibigay 'no. So, for example, halimbawa kung ang music teacher mo for example ay halimbawa si Mark Anthony Carpio ng Madrigal Singers. So, medyo sikat 'yun 'no, medyo, talagang ibang level 'yun 'no. Or dati nabalitaan ko si Mr. Ryan Cayabyab nagtuturo pa sa UP noon 'no. So, pero ngayon siguro hindi na 'no. So, 'yun, 'pag medyo popular yung teacher mo 'no, medyo mahal talaga yung, fee or yung music lesson. So 'yan ang ating number one 'no.
expert teacher, no? Kaya mahal yung ating ah, music lesson. Another thing is uh, popular school, no? So kapag yung school na papasukan mo is medyo sikat, no? Medyo matunog yung kanyang pangalan, no? Medyo talagang mahal. Dahil kung maganda yung school na papasukan mo is talagang ah siyempre maganda mga facilities na 'no, yung kanilang mga instrument, maganda 'no. So, ah, asahan mo na medyo mahal yon dahil bukod dun sa teacher na babayaran mo, eh, siyempre babayaran mo rin yung mismong school. Depende pa yon kung gaano kataas yung kanilang ipapatong na price kasi sila naman yung mag-aasikaso dun sa ano, eh, sa mga kagamitan dun sa school 'no, bukod sa teacher meron ding maintenance yung school. So, that is very, very important para sa kanila 'no. So, ah, ayun. So, yung school na papasukan kung popular 'yan, eh, medyo mahal talaga 'no. And then kung ang school na 'to is marami silang product na mga students na talagang magagaling 'no. So, ang tendency is mahal talaga silang sumingil. Dahil halimbawa yung school na yun dun nanggaling si ganito, si ganyan, na ngayon ay concert pianist na or singer na sa ibang bansa na sikat na rin. So, something like that. So, yan ang mga kino-consider nila. So, kapag ganyan, kapag yung school mo kilala, eh, talagang mahal 'no. So, expert teacher plus popular school, eh, talagang medyo mahal talaga ang music lesson diyan 'no. Kahit sabihin na natin hindi sa conservatory, kahit sabihin na natin yung mga music school lang dito sa for example, dito sa Laguna or dito sa Metro Manila, 'yan, kino-consider nila 'yon 'no, 'yan. So, dagdag ko lang 'no, so halimbawa, minsan kasi minsan ganito, eh. So, halimbawa kung ako yung teacher mag-a-apply ako sa isang music studio, gusto kong magturo. Ang tendency minsan 'pag tinignan yung resume mo 'no, siyempre titingnan kung graduate ka o kung gaano kataas yung pinag-aralan mo and then you can demand dun sa mga music studio na yun na, "Puwede ba ganito yung salary ko?" And and 'pag nakita naman ng music studio na, "Oh, oo, ibang klase talaga, ibang level talaga siya." Puwede naman 'no, puwedeng ibigay ng music studio yun 'no, depende sa usapan nila. Anyway, another thing is ito, so number one is, expert teachers, 'no, 'pag expert yung mga teachers natin talagang mahal and then popular school. And then number three is music teachers are hard to find. Mahirap daw mahanap or makahanap ng music teacher. Siguro nung time ko medyo mahirap talaga, pero ngayon marami na rin naman kasing music teachers, 'no. Ang mahirap lang talaga sa music 'no, sa aking tingin is, like for example, English. Parang parang halos lahat ng teacher makakapagturo ng English, parang gano'n, 'no? Ah, though talagang merong tinatawag na expertise na, ito expert ka sa English, sa something like that 'no, or English teacher ka, iba talaga yung music, eh, 'no? Parang kung yung English teacher pagtuturuin mo ng music subject or ng music lesson, parang parang ang hirap, eh, 'no? Sa something like that, that is my own opinion 'no. Kaya parang, mahirap silang hanapin. Like for example, sa mga schools 'no, elementary schools or, yeah, high school 'no, 'yan medyo mas mahirap talagang maghanap ng music teachers na halimbawa graduate sila and then kung meron pang, qualification yung school halimbawa gusto nila, eh, may masters pa or may, doctorate pa, medyo mahirap talagang maghanap nun 'no, ng mga music teachers na gano'n. So, yeah, totoo 'yun 'no, music teachers are hard to find 'no, mahirap makahanap ng mga music teachers. Then, lastly or yung ating number four, ah, music teachers, are teaching skills 'no. So, yung mga music teachers natin kaya medyo rin mahal sila kasi ano sila, eh, ang tinuturo talaga nila is skills, skills. At itong skills na 'to is kung pagyayamanin nung estudyante, eh, habang buhay niya ng dala. 'Yan, kaya napakahalaga
nung itinuturo ng music teacher, 'no? At alam niyo po ba ay iba-iba rin po kasi ang approach ng mga music teachers, 'no? So, when it comes to expression, when it comes to method ng kanilang pagtuturo, iba-iba po rin po kasi, eh. So, for example, halimbawa voice teacher, meron kang itong voice teacher na 'to at itong si voice teacher na isa pa, so voice teacher na isa, A, and then voice teacher na B, 'no? Halimbawa, parehas silang may tinuturuang estudyante, pero halimbawa ang kinanta nung estudyante nila is Bahay Kubo, halimbawa lang Bahay Kubo. Makikita mo magkaiba ng atake yung dalawang estudyante kapag kinanta nila yung Bahay Kubo. Bakit? Maybe talagang, kasi, iba-iba naman talaga tayo, pero yung the way, yung skill is I'm very much sure na dun sa music teacher nila natutunan, 'no? So, magkaiba. So, ang tinuturo po kasi talaga ng music teachers is skills, 'no, kakaiba po, 'no, kakaiba talaga. Like for example, sa expression, iba-iba po tayong mag-express, 'no? Pero ang mga music teachers gano'n din, 'no? Iba-iba rin po yung kanilang siguro base sa kanilang personality, 'no? Pero yun po, ang basic nun is yung skill na yun is hindi mo makukuha kahit kanino, parang gano'n, something like that. Kasi iba akong music teacher, iba rin siyang music teacher, something like that. So, yung skill is different. Yan, okey. So, yan po yung mga dahilan kung bakit, medyo mahal yung ating mga, ah, music classes, 'no? So yan, good evening coach. Okey, yan shoutout muna tayo kay Herbert Ramos, yan. Hello, one of our students, 'no? Yan, si Herbert Ramos. Yan, hello, good evening. So, yun po yung ating apat na dahilan kung bakit mahal pong maningil ang ating mga, or kung bakit mahal ang ating music lessons, 'no? So, number one, expert teacher. Number two, popular school. Number three, music teachers are hard to find. And then number four, music teachers are teaching skills, 'no? So, iba-iba po sila ng approach, 'no? So, yan po 'yun, 'no? Ngayon naman, ako naman po, 'no, ito naman sa akin, 'no, kung namamahalan po halimbawa po kaya niyo naman pa talagang magpaaral ng, ng, halimbawa, ng isang music student. Halimbawa po gusto niyong pag-aralin yung anak niyo at kaya niyo naman po talagang magpaaral. Ako po, suggestion ko lang po sa aking, loob lang po, 'no, aking, sariling opinyon, ay wag po tayong manghinayang, 'no? Kasi po, para sa kanila 'yan, eh, 'no? At at once na yun po, eh, napagyaman naman nila, eh, talaga namang habang buhay na nilang dala-dala, 'no? Hindi man siguro sila gano'n kagaling, pero, halimbawa 'pag sila ay lumaki na, siguro sasabihin nila, "Ay marunong ako niyan." And then pupunta sila sa piano and then tutugtog sila ng, isang melody na alam nila. So, something like that. So, 'wag po tayong manghinayang para naman po 'yun sa development ng ating mga anak at lalo na kung gusto po talaga natin na sila ay matuto ng music, 'no? So, 'yan po ang aking personal na na, kumbaga, eh, personal, thoughts about that, matter, 'no? So, 'yan po yung ating mga dahilan. Ngayon po, dito po sa'min sa Ray Santos Music Studio, meron po kaming ano, mga discount price, 'no, na I mean yung meron kaming mga promos na mura niyo lang makukuha ang aming mga 10 sessions. Like for example, this last December 1 to 6, meron po kaming promo, 'no? Yung 10 session naging 3,500 na lang imbes na 5,000, 'no? Yung aming online, 'no? So, yung amin naman pong face to face imbes na 6,000 for 10 session naging 5,000 na lang, 'no? So, meron naman po kaming mga promos and, discounted price, 'no, and ito, sige, sabihin ko na, 'no, ang susunod na promo namin will be on January 1 to 6, 2025. O yan, sinabi ko na. So, para sa mga gustong mag-enroll diyan, abangan niyo na lang yung promo na yon para medyo mas mura yung inyong, tuition fee. Yan, okay. So, yan po yung ating, Facebook Live, for today.
So I hope, naliwanagan po kayo kung kayo ay isang parent na nakikinig ngayon sa akin or kayo ay isang music student. Yeah, medyo, ah, pricey talaga, medyo mahal po ang pag-aaral ng music. Yan, okay. So maraming salamat po sa mga nakinig sa'tin today and, I'll see you again next Thursday for another, Ray Santos Music Studio Facebook Live. Thank you very much and God bless. Bye-bye.